Dahil nalalapit na nga ang ating election para sa BOD, naisip namin na mag-usap tayo ng tapatan. At ako ang tatayong boses ng ating mga homeowners. Nag-prepare kami ng mga questions para sa mga importanteng issues na may kinalaman. Unang-una, babe, kumusta ka naman? Eto, mataba pa rin tayo. Hindi, wala. At least maganda pa rin naman. Only 10 kilograms away from yung picture na ginamit dun sa BOD elections. Di ba? Yes. Mukha mo pa rin naman yun, di Yes ba? po. Hindi po yun AI. Mga 2 or 3 years ago lang po yun. And yun nga, 10 kilograms ago. Ikaw pa din naman yun. So, handa ka na ba sa mga tanong natin? Mula nung nagdesisyon tayong pasukin ito, naghanda tayo. Kaya yes, ready na tayo. At dahil dyan, huwag na natin patagalin pa. Let's proceed to our first question. So, unang tanong, bakit ka nga ba tumakbo? This decision, it took a lot of courage and prayers. Kasi napag-usapan naman nating dalawa nung kumuha tayo ng unit sa Fiesta Kadulot Phase 2. Ay, ang goal lang natin ay magpinda. Tama. Diba? Yun lang yung gusto natin, itayo si CAY and all. Pero nung tatayo na natin si CAY, nakasalamuhan na natin yung mga suking ka-fiesta natin, naibahagi na nila yung mga buhay-buhay nila. Ang dami na nating mga naka-close na suking ka-fiesta. Doon natin narinig yung mga concerns, yung mga hinaing nila, yung mga problema ng community. So, yun nga, napag-desisyonan natin na maging parte ng solusyon. At the same time, maraming mga fellow homeowners natin ang nag-reach out. Maraming nakiusap na subukan natin tumulong ng may posisyon this time. At meron tayong isang leader, meron akong isang tao na sobrang taas ng respeto ko, ang naging inspirasyon ko para ituloy ang pagkandidato. Maganda yung sinabi mo, yung maging parte ng solusyon, di ba? Hindi Yes. parte ng problema. Yes. Natural naman sa atin yung magreklamo, di ba? Oo. Mag-voice out, mag-rant ng mga hinaing natin. Pero hindi natatapos dapat po. Di ba? Kailangan maging tayo na. Kailangan tumulong tayo, kumilos tayo. Yes. Okay. Sa pangalawang tanong naman natin, kung sakaling palarin at mayroon kang member of the board of directors or ng ating HOA, ano yung maging priority mo na project na tututukan mo sa ating community? Madami tayong haharapin. At kung tayo ay palarin, ang unang-una nating susolusyonan. Ang favorite ng lahat, ang sakit ng ulo ng lahat, ang basura natin. Ang waste management, that's our top priority. Kasi naniniwala ako, it will be a domino effect. Kapag nasolusyonan natin ang problema ng basura, dire-diretso na yan. So I think yun ang pagtutuunan ko ng pansin. Tama ka. Malaking problema nga yung basura sa ating community ngayon. Big issue yan. Yes. Nabanggit mo rin lamang na basura yung unahin mo. Paano mo mareresolusyonan yung basura or problema sa basura? Anong mga gagawin mo? Yes, good question. Kasi kailangan talaga may concrete plans tayo sa mga steps na gagawin natin. So, yun nga, nung nag-decision tayo tumakbo, nagsimula na rin tayong mag-research. Nagsimula na rin tayong maghanap ng mga possible solutions sa mga issues na to. So, for the basura, sa issue ng basura, ang unang plano natin is makipag-coordinate sa ating local government unit, which is sa Barangay Kalulod. Makikipag-ugnayan tayo, makikipag-usap tayo ng maayos sa ating barangay captain para magkaroon tayo ng memorandum of agreement. Kasi currently, we are using a private hauler. Diba? Kung magkaroon tayo ng memorandum of agreement sa barangay Kalulog, napakalaking tulong, napakalaking bawas nun sa chunk, malaking chunk ang mababawas sa binabayad natin sa monthly dues sa basura. So, pwede pala natin i-involve yung barangay dito. Alam mo, nung una, akala ko rin dahil private subdivision tayo, hindi nila tayo saklaw. Na-start na ng mga previous BODs natin yung initiative na yun. At
nagkaroon ng mga hindrances. Now, hindi ako sigurado sa mga details ng hindrances na yon, pero nag-research tayo. Lahat ng homeowners sa Fiesta Kalulot ay nagbabayad ng amilyar. Tama, malaki yan. Napakalaki. Let's talk about taxes, di ba? Ngayon, napag-alaman na natin na mostly 30% ng amilyar na yon ay napupunta sa barangay. Ano ang cover ng 30% na yon? Ano ang cover ng amount na yon? Believe it or not, nasa batas. Waste management, garbage disposal. According sa Republic Act 9003, or mas kilala sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000, it is the responsibility of the local government unit ang garbage collection sa mga nasasakupan nila. Ito ang maganda. Regardless if it's a public space or if you're part of a private subdivision. So yung amilyar pa lang, cover na dapat yung garbage disposal natin. Ang waste management natin. Well, tama yan. Madaling sabihin, no? Mm, Yung, yes. syempre, alam naman natin yung na-discuss mo yung batas. Madaling hanapin yan sa AI or sa Google, simpleng Google, di ba? What if pumunta ka ng barangay, alam mo naman, hindi naman lahat yan i-accommodate tayo. Syempre, malaking tungkulin yan ng barangay, di ba? I Na agree. kutin yung basura Yes. ng buong subdivision. Ilang units meron tayo? Nasa 1,000 or 1,100? Yes. O paano gagawin mo kung sakaling tumanggi yung barangay? Good question, which is ina-anticipate na natin yan. Kaya tayo maglalatag ng formal request letter at syempre i-remind natin ang mga taga-barangay ng batas. Hindi naman tayo, hindi tayo makikipagtalo or what. Ngayon, pagbigay natin ng proposal, makikipag-coordinate tayo ng maayos kay CAP. And worst case scenario, hindi tayo pagbigyan talaga ni CAP. Doon natin i-escalate sa ating next level, next escalation, which is ang ating munisipyo. Meron din silang department na nag-handle ng nasabing issue na yan. Kaya yun ang next step natin. Dadaan natin lahat sa proper procedure, sa legal escalation. Ngayon, habang ginagawa natin yan, it will be a long process. Expect na natin yun, especially sa gobyerno natin. Pero yun yung ipaglalaban natin, yung karapatan natin as homeowners, as taxpayers. Yun ang ipaglalaban natin. And sigurado may magtatanong, yun nga, matagal ang proseso na yan. Ano pa rin ang mangyayari sa background? Itutuloy pa rin natin yung private pag-hire natin sa private hauler para hindi pa rin tayo magmukhang dump site sa community natin. Now, yun nga, naumpisahan na to ng previous BOD nung nag-handle sila. And we really thank them for that. Yung proper dissemination of information at pagkalampag sa private hauler sa tamang schedule ng basura. There was a time in February this year na ang ayos ng pagkuha ng basura natin. Remember? Twice a week pumunta yung private hauler natin. At yun yung itutuloy natin habang tinatrabaho natin ang pakikipag-coordinate sa local government unit. Consistent updates, pagkalampag sa private hauler natin sa kanilang mga schedule. Tama. May mahabang proseso yan. Pero syempre, I'm crossing my fingers na magkaroon ng magandang resulta yan. Ini-impose naman natin yung karapatan natin. Exactly. Nagbabayad tayo ng malaking tax, syempre kunin natin yung servisyon dapat para sa atin. Tama? Diyan tayo hindi papatalo, kumbaga. We will not take no as an answer. Alam mo po, basta alam kong tama, talagang hindi ako titigil. Saksi po ako dyan. Mabait po ang asawa ko sa mabait. Ang asawa ko hindi basta-basta tumatanggap ng no o hindi. Kung sa tingin niya nasa tama siya, kung kailangan i-escalate, i-escalate. Diba? Kung kailangan humingi ng tulong, humingi ng tulong. Pero syempre, nasa legal at tamang paraan pa rin. Yes. We will still do it professionally and in accordance with the law. Napag-usapan na rin lamang natin yung basura. So, syempre, meron tayong private haulers. Saka meron tayong mga security guards na binabayaran.
Ngayon, issue din dito sa ating community yung monthly dues. Na kasalukuyan, suspended yung pagtaas from 300 to 650 pesos. So, kung ikaw maupong POD or member of the PODs, ipapangako mo ba sa ating mga homeowners na hindi magtataas o retain tayo sa 300 pesos lang? Babe, no, ang bigat nung word na maipapangako. Kasi magko-commit ka ng something na hindi mo pa napag-aralan. Diba? Lahat naman tayo gusto natin mag-retain sa 300. Pero kaakibat nun, kailangan natin pag-aralan ang lahat ng mga kaakibat na issues, mga documents, mga financial history natin. Kailangan mapag-aralan yan. Hindi tayo pwedeng mangako without the supporting details and numbers. Diba? But just to share to everyone sa ating mga ka-fiesta, meron din tayong unit sa Fiesta Mini. And since 2017, 300 pesos ang binabayaran natin. Naging issue din to sa unit natin. Napakalaking, there was a time na 2 or 3 weeks hindi rin nakuha yung basura natin, di ba? Pero as of the moment, consistent for at least for the past 2 to 3 years, consistent ang pagkuha ng basura. Hindi na siya naging issue. Kasi inayos nila. Yun nga yung sinasabi ko. Nakausap ko yung isa sa mga board of directors nila. At ang big suggestion talaga nila is memorandum of agreement sa basura. Kasi pag nasolusyonan natin yun, it will be a domino effect. Masusolusyonan ang maraming issue natin. That includes our funds. We are very thankful sa board of directors ng Fiesta Mini kasi when I talk to them, they are more than willing to share yung structure ng BOD nila. Hindi siya perfect. Hindi po perfect yung natin. Meron pa ring minimal issues, but the big issues such as security, basura, wala tayong problema ngayon sa Fiesta Mini. Tama naman. Yung consistently napipick up naman Yes. yung basura. Basta napaghihiwalay lang yung nabubulok, Yes. hindi nabubulok. Diba? Yun yung naging condition ni LGU, ni Angeles LGU kay Fiesta Mini na dapat segregate ang nabubulok sa hindi nabubulok. Which I think is very doable naman. Kung ang kapalit naman nun ay consistent na paghahakot ng basura, napakaliit na bagay. Di tayo mangangako pero pag-aaralan natin para posibleng ma-retain sa 300. Since nasa usaping monthly dues pa rin naman tayo, and alam naman natin na meron tayong mga ibang kapitbahay na siguro nagkaroon ng mga problema at Yes. hindi nakapagbayad ng monthly dues on time. Merong mga iba na taon yung binilang na hindi nakapagbayad. Ngayon, merong mga ilang kapitbahay natin na nagtanong kung pabor ka ba, halimbawa, na i-waive yung mga monthly dues nila na hindi nabayaran. Good question, and for sure nga magka-come up yan, no? My stand on that is, it will be very unfair sa mga homeowners na consistent at up-to-date ang mga accounts, di ba? Just like us, tayo every month nagbabayad tayo. At maraming mga homeowners ang nagbabayad pa rin ng maayos. So, since we are promoting equality and fairness sa community natin, I will not waive those fees. Ang pwede nating gawin is payment plan. Nasimulan na to ng previous BOD natin at napakaganda na encourage yung ibang na-encourage natin yung mga homeowners natin na may past due balance na magbayad that time. Na-release lahat yan, may update lahat yan ng mga previous BOD. So itutuloy natin yun. Hindi natin sa pilitang i-enforce kung magkano ang babayaran ng homeowner na may past due. Hahayaan natin silang mag-decide kung magkano ang kaya nila as long as consistent at committed sila sa amount na yon. 20 pesos, 50 pesos, hanggang mabayaran yung past due na yon. At syempre, up-to-date na yung mga coming months nila ng monthly dues. We will accept it, di ba? We will accept it. Kasi doon mo makikita na willing nang magbayad yung mga homeowners natin na may past due.
nabanggit mo rin lang yung encourage yung mga ating homeowners na magbayad ng monthly dues. Paano mo gagawin yan? Good question. Madali itong sabihin, pero I'm sure it will be easier said than done. No? Isa sa mga plataforma natin ay ang pagre-release ng monthly financial statements. I-indicate natin lahat doon kung saan napunta ang monthly dues natin. We will provide receipts, we will provide breakdowns ng mga lahat ng gastos. And I believe ang mga homeowners natin, for as long as they see kung saan napupunta ang mga monthly dues, as long as nakikita nila na may progress, nakikita nila na consistent tayo sa pagbibigay ng updates sa kanila sa mga ginagawa natin, they will appreciate it, and that will be a great encouragement para makapagbayad sila ng monthly. Nabanggit mo yung about sa financial statement. Yung sabi mo, monthly release of financial statement. And last GA or General Assembly kasi may napansin tayo o yung mga homeowners na nagbabayad pala tayo ng 60,000 per month para sa services ng HEMI or yung developer natin. So ano maging stand mo dito? I-retain mo ba sila o tatanggalin mo na once na upo kang member of the POD? Isa din to sa mabibigat na issues na haharapin natin, no? Kung sakaling maupo tayo. As of the moment, wala tayong copy ng full contract ni HEMI sa atin, sa HOA. So, hindi ako sigurado dun sa clause kung kailan ita-terminate yung service nila. I'm not sure if it's a lifetime service or pwede natin siyang i-terminate once na turnover na lahat ng bahay sa Fiesta. Nagawa na nila lahat ng bahay sa Fiesta. But my stand on that is, kaya nga tayo nag-e-elect ng mga officers. Kasi nga, we should be in control, we should be in full control ng pagmamanage ng ating community. I thank the HEMI sa service nila for the past years. But it's about time. It's about time na tayo ng mga homeowners ang mag-manage, full control, at magawa natin ang mga dapat gawin, maayos natin ang mga dapat ayusin. I agree. And let's move on to our next question naman. Yung about sa different opinions sa mga homeowners. Paano mo i-handle yun? Hindi talaga natin maiiwasan yan, di ba? Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion, may kanya-kanyang suggestions sa every topic, sa every concern sa community. My take on that is, papakinggan natin lahat. We will initiate an open door communication. Magtatalaga tayo ng isang officer para specific time sa ating office para mapakinggan lahat ng mga opinions, magkaroon lahat ng opportunity na ma-voice out ang mga concerns nila. Pero magdidesisyon pa rin tayo based kung ano ang makakabuti sa community. I agree. Hindi naman natin kayang pasayin lahat or you can't please everyone dito sa community. That's right. And that leads to my next question. Kasi since hindi lahat maging masaya, for sure, meron kang magiging mga bashers. Yes. How will you handle yung mga bashers, especially online? Ready naman tayo sa bashing. Personally, hindi ako, mataas ang tolerance ko, when it comes to bashing. Kasi I know what I am fighting for. I know where I stand. I know what my goals are. So, hindi natin papansinin kung ano man yung online bashing na yan. Pero, hindi ibig sabihin na hindi tayo magiging open sa positive criticisms. Diyan papasok, yun nga, yung open door communication natin. Kung merong concern ng isang homeowner, I'm more than willing to face them harap-harapan. Pag-uusapan natin ng maayos. Kasi for me, yung social media bashing, especially yung mga anonymous na accounts, it promotes negative and toxic culture lang. Especially sa community natin. A lot of us, or matatanda na tayong lahat, most of us professionals pa. So I don't think that is the proper channel to voice out your concerns. Diba?
And kapag nagkaroon tayo ng official group, official GC, I will not tolerate that. Auto-delete yung mga yan. Kasi I will not promote negative and toxic culture. Idadaan natin ang mga concerns sa tamang channel. I agree. Matatanda na po tayo and I believe that we can communicate properly. Actually, Yes. communication is the key. Tama? Oo. And to add to that pala, meron tayong mga minors sa community Yes. natin na may access sa mga online platforms na to. So it is our responsibility as adults, to promote positive and encouraging environment. So even online platforms sa mga minors na to. So dapat nag-uumpisa sa ating mga matatanda yung proper communication. Yes. Magulo na po sa Senado, magulo na sa national Yes. government natin. Wag na po Umpisahan nating natin dito, dagdagan. yes. Yes. Let's start from within our Yes. community. Mm-mm. Diba? Moving on to our next question. Mm. Since there are 12 candidates for the BOD position, how will you differentiate yourself or how will you stand out? Mm-mm. I believe naman na most of the candidates, my fellow candidates, are highly qualified. I think my biggest edge would be my personality. Marami tayong mga kapitbahay, mga suking ka-fiesta na kilala ako as approachable, madaling lapitan, madaling kausap. And ito yung mai-offer ko sa kanila. Yun nga, madali tayong lapitan, pero hindi pa rin po tayo magpapautang sa sitio. Magandang lapitan, wag lang pong utang. Mapag-uusapan po natin ang iba't ibang concern. Pwede naman pong mag-credit card sa CAY. Yes, open naman tayo sa credit card sa CAY. Yeah, I think that's my biggest edge. It's my personality. Sigurado ako na maging mahirap yung pinapasok mong position. Yes. Now, what if meron kang isang problema na hindi mo masolusyonan? Oo, aware tayo na yung haharapin natin kung sakaling maupo tayo as a BOD ay hindi talaga magiging madali. At hindi tayo sangre ng Encantadia na mamamagic nating mawawala ang lahat ng problema. But what I can assure our kapitbahay is, yes, I will give my best para matugunan ang mga urgent concerns natin. At kung meron man tayong isang bagay na hindi masolusyonan, ay magiging transparent tayo sa ating mga fellow homeowners. At magre-reach out tayo, ibibigay natin yung mga updates natin, kung ano na yung mga steps na nagawa natin, ano yung mga kailangan pa natin gawin. At dito papasok yung paghihingi natin ng tulong sa ating mga homeowners. Or mga volunteers? Volunteers, yes. At the end of the day, kaya nga siya Homeowners Association, is tulong-tulong pa rin naman tayo Tama. mag-resolve ng mga issues na to. Ang mga ma-elect na board of directors, ang mga magli-lead, yes, pero lahat tayo may responsibility pa rin naman Yes. sa ating HOA. I agree. Mm. So, ito na yung final question ko. Kung halimbawa, nanalo ka sa position na yan, 5 yan 5 BODs. Sino sa tingin mo yung 4 na magiging madali mong katrabaho at makakatulong sa'yo para ma-execute yung mga gusto mong projects o yung mga gusto mong solutions para sa subdivision natin? Good question. Tama, kasi hindi lang naman isang tao ang BOD. Lahat ng officers ay gagalaw. And I believe that these people na babanggitin ko, sila yung makakatulong para ma-achieve ko yung mga plans natin sa community. Unang-una, kailangan natin ng isang taong expert sa batas, alam lahat ng technicalities. At dyan papasok si Attorney Jennifer Ann Rodriguez. Marami sa atin nakita nang nagsalita si attorney sa mga previous GAs. Very firm, 'di ba? At hindi maiiwasang ma-intimidate, 'di ba? But if you will have the chance to talk to attorney personally, she is genuinely concerned sa ating community. Her priorities are talaga for betterment ng community natin.
she is not after any power or position eh. Gusto lang talaga niyang ma-resolve ang mga hinaharap natin dito sa ating community. Pangalawa, kailangan natin ng isang taong alam ang nangyari, alam ang punot dulo ng lahat ng issues na kinakaharap natin, hindi bias at may paninindigan. Diyan papasok si Ma'am Joy Yalo. Very knowledgeable kung ano mga nangyari previously at alam niya kung saan magsisimula ngayon para matugunan na yung mga issues natin. Pangatlo, kailangan natin ng isang taong may malasakit, willing mag-volunteer, willing maglaan ng oras. Diyan pumapasok si Ma'am Christine Ann Manalo. Volunteerism at its finest. Talagang makikita mo siyang active sa community natin. Number 4, kailangan natin ng isang taong may experience na sa ganitong posisyon. Mabibigyan tayo ng guidance, makakapag-suggest ng mga next steps, at doon papasok si Mr. Raymond Ventura. Itong 4 na taong to, kung mabibigyan ako ng chance, ay magiging malaking tulong po sa pagpapatupad natin, pag-execute natin ng ating mga plataforma. At dyan na nga po nagtatapos ang ating quick interview sa aking asawa na si Ana Paliza. Kanyang sinagot ang mga questions ng tapat at diretso, ang kanyang mga visions para sa ating subdivision. And to close our interview, I'll give the floor to, again, Ana Paliza. Muli po mga kapitbahay, mga suking kapiesta, maraming salamat po sa paglalaan ninyo ng oras para panoorin ang video na ito. At nawa po ay mas naliwanagan kayo kung ano po ang mga plano natin sa ating community. Sana po ay maging responsabling botante po tayo at huwag po sana tayong maniwala sa mga pangakong walang basehan at sa mga maling impormasyon. Kailangan po ng community natin ang mga qualified leaders, mga taong may malasakit sa community, at mga taong ang priority ay ang betterment ng ating subdivision at hindi personal na interes lamang. I stand for truth, I stand for transparency, I stand for fairness, and I stand for the welfare of this community. My ultimate goal is to serve, not to prove that I am better than any of my fellow homeowners. Samahan niyo po akong itaguyod ang isang komunidad na may pagkakaisa at malasakit sa isa't isa. I want to end this video by encouraging everyone to please vote po sa June 21, 2026, 7 a.m. to 12 p.m. sa ating Bayanihan Hall sa Phase 2. Manindigan po tayo. Hello mga kapitbahay, hello mga suking kapiesta.